Hello! Good morning! Good morning, Putol! How are you? Kumusta na? Siya po ay bagong panganak naman po uli. Mga kabebot. Tingnan nyo po ang kanyang babies. Napaka-cute. Mga kabebot. Ayan po siya, oh. Ang cute po siya, di ba po? Guys. Ito naman, para naman aagawin. Hello. Hello, Putol. Come here. Putol. Ika. May sasabihin pa ako. Ay, hindi ko naman yan kukunin. Hindi ka muna. Dali. Hindi ka muna dito. Dali. Hello, Putol. Hello. Putol. Nakati. Ang cute. Hello, Ming Ming. Ming Ming. Ming Ming. Ano mo nang maupo? Ming. Dali. Ayan. Yan, super lambing po yan. Yan o, di ba po? Sobrang lambing-lambing. Napakalambing ng pusang si Putol. Ito po si Putol, guys. Mga kabebot. Ano po ito? Ang dami na pong napuntahang lugar. Siya po ay buntisin. Mga kabebot, sobrang buntisin po ang aking pusang si Putol. May anak po siyang malaki pa sa kanya. At sa anguno, may anak din po siyang isang malaki din. Kulay itim. Yung dito, kulay orange. At si Putol po, kahit po saan ako pumunta, kasama-sama ko po siya. Mga kabebot. Nung ang work ko po ay nasa Laguna, I'm sorry po, Binyang, Laguna, kasama ko na po siya. Tapos, nung matapos po yung trabaho namin sa Laguna, ay sa Santa Maria, Bulacan naman po kami. Kasama ko naman din po siya doon. Buntis din na naman po. Lagi pong buntis. Nagdididi pa lang po yung kanyang baby. Ay, buntis na naman po agad. Ang hirap po. Kailangan po ay, pag tayo po ay nag-alaga ng mga hayop, kailangan po nating aalagaan din sila ng gusto. Parang ituring na natin silang tao. Dahil kasama-sama natin sila sa araw-araw. Kaya po, ganyan kami magturing ng aming mga alaga. Kasi po, mga kabebot, yan po ay ikakapon na po sana namin yan nung first week ng September. Ang kaso po nga, buntis na siya. Kaya po hindi natuloy. Ang galing-galing po kasi niyang manghuli ng mga daga, mga bubuwit, mga ibis, basta po mga insekto po. Ang galing niyang manghuli. Kahit nga po ibon, mga kabebot, kayang-kaya niyang hulihin. Kaya po yan, guys, ganyan namin sila kamahal at ng hayop namin inaalagaan. Talagang itinuturing po namin nang hindi sila iba. Kaya tayo pong mga nag-aalagang mga hayop, mga guys, kailangan po nila din ang ating
pag-aaruga. Kaya, pag tayo may mga hayop na ganito, huwag nating pamigay. Ang solusyon po dyan ay ating ipakapon. Para po may panahon din po na maalagaan natin sila, mga kabebot. Pagka marami po sila, ang hirap pong alagaan, lalo na po pag bago silang panganak. Nakakaawa naman po. Kasi po kami guys, mga kabebot, may mga kanya-kanya din po kaming trabaho. Hindi po namin maalagaan ng laging nasa maalagaan ng oras-oras. Siyempre, maalagaan na namin sila pagdating namin. Nakakaawa naman po. Kaya, ganoon po talaga yung mga desisyon namin sa ngayon na lahat ng hayop namin, ipapakapon na lang namin. Para po, para sa kanila naman po yun, na maalagaan namin sila ng maayos. Tsaka po mga kabebot, yung mga binibigyan din po namin ng mga ganito, mga kuting, mga aso, yung marunong din po mag-alaga, mga kabebot. Ayaw namin bigyan yung mga hindi naman mga interesadong mag-alaga kasi nakakaawa naman lalo. Kaya po ganun. Kaya po tayong mga nag-alaga ng mga, ako din naman po ako masyadong sabing sweet animal, yung sweet lover na mga mag-alog. Basta po hindi po ako, basta ang gusto ko basta nakatira po sa amin, gusto ko din talaga inaalagaan. Para po parang asaya din po kasi po, 'di ba po? Na naalagaan parang tao. Parang ganyan din po, 'di ba po? Mga kabebo. Tingnan nyo naman, sobrang tagal na po na sa amin siya. Biruin mo po yan. Isinakay ko pa po yan sa bus. Sinita pa po ako ng inspector. Bawal daw po ang pusa sa bus. Sa sobrang bait po niya, hindi man lang po mga kabebot na nagpasaway talaga. Pag sabi kong higa lang siya, higa. Yan po. Mga kabibot, kaya po yan may tali. Yan po ay aming iniwasan ng makalayo siya para hindi na po siya ulit mabuntis. Kasi po, ipapakapon na nga po namin para mabigyan po namin siya ng magandang kalusugan. Yan lang po. See you po again.